Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Naglabas ng arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada para sa kasong graft ang Sandigan Bayan 2nd Division. Kaugnay yan ang pagtanggap umano ni Estrada na mahigit 500 milyong pisong kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Agad ding nagpiansa sa Estrada sabay giit na walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Nakatutok si Joseph Morong live mula sa Sandigan Bayan. Joseph? Naglabas na nga ng warrant of arrest para sa kasong graft itong 2nd Division ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada para dun sa kasong graft na kinakaharap niya dito. Kaya nagpiyansa siya ng 90,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasama ng senador ang kanyang asawang si Presi at mga anak. Tumanggi pa munang magbigay ng pahayag si Estrada. Saglit na nagkagulo na magkagitgitan ang security at media na nakatutok sa senador. Naipit pa sa komosyon ang bunsong anak ng senador na si Jill na yapos-yapos ng kanyang ina. Pumunta sa korte si Estrada para dito na siya iproseso. Dito na rin siya kinuna ng kanyang mga fingerprint ng tauhan ng PNP-CIDG. Nagbayad ng 90,000 pesos na piyansa si Estrada para sa kinakaharap niyang kasong graft, kaugnay ng umano'y pagkakamal niya ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Kasabot niya umano at co-accused din niya sa kaso sa Sandigan Bayan 2nd Division si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sumipot din sa korte si Bonoan bagaman naging mailap ito sa media. Nabigo ang kampo ni Estrada na maharang ang warrant of arrest sa 2nd Division kahit pa naghain ito ng motion na huwag itong ilabas dahil may mga paglabag daw sa due process para sa senador. Gusto sana ng kampo ni Estrada na ang korte ang magtimbang kung may sapat na dahilan o probable cause para isampa ang kaso. Meron pang kasong kinakaharap na plunder at graft sa Sandigan Bayan 5th Division si Estrada pero sa mga oras na ito ay wala pang utos na galing sa korte kung maglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Non-bailable ang kasong plunder. Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Estrada ang mga paratang laban sa kanya na wala raw batayan at katotohanan. Nagpiyansa siya bilang respeto sa judicial institutions ng bansa at nagpapasailalim sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Ang kanyang pagpiyansa ay isa sa mga legal remedy na pwede niyang gawin sa ilalim ng justice system ng bansa at balak niya raw gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang kanyang sarili at linisin ang kanyang pangalan. Umaasa raw siya sa patas sa pagtrato, due process at walang kinikilingang pagdinig. Ngayong maghapon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makakuha ng reaksyon pa dito kay Senador Estrada at ayon sa kanya ay papasok siya sa Lunes sa Senado kung saan alam naman natin na mainit ang issue ng liderato sa Senado. Narito ang kanyang payag. Sen, maasahan daw po ba yung pagpasok niyo sa Monday sa Senado? Of course, never naman tayo mag-absent sa Senate. Ngayon, Maris, ay walang naging desisyon ang 5th Division naman ng Sandigan Bayan na may hawak ng plunder na non-bailable at graft. Kaya sa araw na ito ay walang lumabas na arrest warrant. Hindi natin alam kung darating yan sa susunod na Lunes. Maris. Maraming salamat, Joseph Morong. Inakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang ng pananakot sa mga kasamahan niyang senador matapos nilang makuha ang mayorya sa Senado. Sabi ni Cayetano, kasama raw sa pag-pressure sa kanila ang pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tila may halong banta ang mga salita ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa Malacanang. Sa isang Facebook Live, sinabi niyang tinakot umano ang ilan sa majority senators, kabilang na ang pagsasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya sa Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin.
Kanina lang, nagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft at may nakaumang pang warrant of arrest para naman sa kasong plunder. Sabi ng ombudsman, sunod daw na sasampahan ng kaso si Senador Joel Villanueva. Habang nahaharap naman sa reklamong plunder sina Senador Rodante Marcoleta at Cheese Escudero. Nasabi tuloy ni Majority Senator Amy Marcos na political persecution umano ang nangyayari. Sabi naman ni Cayetano, posible raw maglabas ang kanyang mga kasama sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila. In the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na senador. Hiningan pa namin na reaksyon dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero itinanggi niya ang sinabi ni Senador Marcoleta na nitong mga nagdaang taon, ang Senate presidency raw ni Cayetano ang kauna-unahang walang basbas ng Malacanang. Ang sabi ni Marcos, out of this world ang ganung pahayag. Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. parang out of this world yata yung mga usapan ka na. Sa ngayon, 13 senador pa rin ang nasa mayorya at 11 lamang sa minority. Kaya nananatili sa pwesto si Cayetano. Pero umaasa si Senador Panfilo Lacson na bago maglunes, baka naman madagdagan na ang kanilang bilang. Hopefully, dahil meron niyang public clamor, and I'd like to think na siguro hindi naman ako subjective dito na yung public opinion naman medyo nasa side namin eh. I hope so dahil alam mo hope springs eternal na baka sakaling merong ma-enlighten, sabi natin quote unquote sa akin ang galing yun, sakaling matauhan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nasawi ang isang pasahero habang sugatan ng iba pang sakay ng tumagilid na modern jeepney matapos masalpok ng armored van sa Quezon City. Ang mitsa na aksidente sa pagtutok ni Jomer Apresto. Nakaipit pa ang lalaking ito ng datnan ng rescuers habang nasa ilalim ng tumagilid na modern jeepney sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City mag-aalas 5 ng umaga kanina. Tumagal ng 1 oras bago siya tuluyang naiangat ng rescuer at agad isinakay sa stretcher. Isa siya sa hindi bababa sa 15 pasahero na lula ng tumagilid na jeep. Ang lalaking ito, duguan at may benda pa sa kanang mata habang inaalalayan papasok ng ambulansya. Habang ang ibang pasahero, pinaupo muna sa Center Island habang nilalapatan ng paunang lunas bago isugod sa ospital. Sugatan din ang mismong driver ng modern jeep. Sa kwento niya, isang armored van ang biglang bumangga sa kanila. Biting the red light yung armor eh. Ay nakago na kami. Kaya binangga niya kami sa kanang bahagi ng hulihan. Nagulat kami. Matulin talaga sir. May nauna sa amin na motor eh. Kitang-kita ko talaga. Ang parang tingin ko. Akala ko nga, sa akin talaga babangga eh. Yung babae, kawawa, nawa ko sa kanya. Pero para sa driver ng armored van, sila ang nasa tama at ang modern jeep ang lumabag sa batas trapiko na nagresulta sa aksidente. Stop po talaga sila. Pagtawid ng kasunod, medyo distansya ko ng kunti sa bus, sumingit siya. Tapos gilid ang dinaanan niya. Baga nadamay lang niya ako. Kahit anong gawin niya, marami naman CCTV dito eh. Hindi naman siya makapagsinungaling dyan eh. May makikita naman yan eh. Sa CCTV ng MMDA, may kita na naka-go ang traffic light kaya dire-diretso ang mga sasakyan sa bahagi ng Miriam Defensor Santiago Avenue. Maya-maya, may kita ang modern jeep na dahan-dahang umaandar kahit pa may mga sasakyang pang bumabaybay sa MD Santiago Avenue. Hanggang sa nasalpok na ng armored van ang modern jeep na agad tumagilid. Pasado alas 6 na ng umaga nang dumating ang heavy equipment ng MMDA na humila para maitayo ang modern jeep at tuluyang maialis sa kalsada ilang minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Patuloy pa na kumakalap ng iba pang anggulo ng CCTV ang pulisya para malaman kung sino ang totoong nagkamali na nagresulta sa aksidente. Jomer Apresto, Nakatutok, 24 Oras. Tahasang binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado at ang mga nangyayari dito, kabilang ang barila noong May 13 na tinawag niyang peke.
Sinabi niya yan sa isang press conference matapos ang kanyang state visit sa Japan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong May 13, Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Hanggang sa mainit at emosyonal na pagtatalo at sagutan sa plenaryo. My question is, why are we in so hurry? At pinakahuli, ang pag-walkout ng minority senators mula sa sesyon. Sa mga nakita ni Pangulong Marcos, sinabi niyang lubha na raw nakakabahala ang mga pangyayari sa Senado. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Iba na raw ang Senado kumpara nung nanungkulan siyang senador taong 2010 hanggang 2016. Ang nangyaring putukan sa Senado, tinawag pa ng Pangulo na peke. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Ang insidente ng barilan ayon sa PNP-CIDG, konektado raw sa pagtakas si Senador Bato de la Rosa mula sa arrest warrant na isisilbi sa kanya mula sa International Criminal Court. 2 incidents po yon. Yes. They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. Hindi pa makapaniwala si Pangulong Marcos na ang mismo Senado pa ang nagkanlong kay De La Rosa. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Tutol din ang Pangulo sa panukala ng mayorya sa Senado na payagan sa panahong ito ang teleconferencing ng makadalawang mga senador sa mga sesyon kahit wala mismo sa session hall. Napigil lamang ng minorya ang pagtalakay sa panukala nang mag-walkout sila at nawala ng quorum. Sabi ng Pangulo, si Senador De La Rosa lamang ang makikinabang dito. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Hinihingan namin ng reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pa mga senador sa mga sinabi ng Pangulo. Sinagot din ng Pangulo ang aligasyong iniisa-isa raw ng administrasyon ang mga miyembro ng bagong mayorya sa Senado sa magkakasunod na pagsasampa ng mga reklamo at kaso. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. Nang una namang tanungin sa sinabi ng kapatid na si Senador Amy Marcos na gusto raw ng Pangulo na hindi matuloy ang 2028 elections para mapalawig ang kanilang termino at makapagpasa ng charter change, tila inismeran lang ito ng Pangulo. Ngayon, payo niya sa kapatid, sibakin ang staff na nagbigay sa kanya ng impormasyong yan dahil fake news daw yun. The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. Fake news is a corrosive influence on in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem.
Hinihingan namin ng pahayag dito si Senadora Amy Marcos. At kung sino man daw ang nagpapainit sa politika, yun ay yung may mga pansariling interes. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan. Mula sa Tokyo, Japan, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tahasang binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado at ang mga nangyayari dito, kabilang ang barilan noong May 13 na tinawag niyang peke. Sinabi niya yan sa isang press conference matapos ang kanyang state visit sa Japan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong May 13, Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. hanggang sa mainit at emosyonal na pagtatalo at sagutan sa plenaryo. My question is, why are we in so hurry? At pinakahuli, ang pag-walkout ng minority senators mula sa sesyon. Sa mga nakita ni Pangulong Marcos, sinabi niyang lubha na raw nakakabahala ang mga pangyayari sa Senado. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Iba na raw ang Senado kumpara nung nanungkulan siyang senador taong 2010 hanggang 2016. Ang nangyaring putukan sa Senado, tinawag pa ng Pangulo na peke. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Ang insidente ng barilan ayon sa PNP-CIDG, konektado raw sa pagtakas si Senador Bato de la Rosa mula sa arrest warrant na isisilbi sa kanya mula sa International Criminal Court. 2 incidents po yon. Yes. They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. Hindi pa makapaniwala si Pangulong Marcos na ang mismo Senado pa ang nagkanlong kay De La Rosa. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Tutol din ang Pangulo sa panukala ng mayorya sa Senado na payagan sa panahong ito ang teleconferencing ng makadalawang mga senador sa mga sesyon kahit wala mismo sa session hall. Napigil lamang ng minorya ang pagtalakay sa panukala nang mag-walkout sila at nawala ng quorum. Sabi ng Pangulo, si Senador De La Rosa lamang ang makikinabang dito. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Hinihingan namin ng reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pa mga senador sa mga sinabi ng Pangulo. Sinagot din ng Pangulo ang aligasyong iniisa-isa raw ng administrasyon ang mga miyembro ng bagong mayorya sa Senado sa magkakasunod na pagsasampa ng mga reklamo at kaso. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. Nang una namang tanungin sa sinabi ng kapatid na si Senador Amy Marcos na gusto raw ng Pangulo na hindi matuloy ang 2028 elections para mapalawig ang kanilang termino at makapagpasa ng charter change, tila inismeran lang ito ng Pangulo. Ngayon, payo niya sa kapatid, sibakin ang staff na nagbigay sa kanya ng impormasyong yan dahil
Fake news daw yun. The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. Fake news is a corrosive influence on in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. Hinihingan namin ng pahayag dito si Senadora Amy Marcos. At kung sino man daw ang nagpapainit sa politika, yun ay yung may mga pansariling interes. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan. Mula sa Tokyo, Japan, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinanindigan naman ni Senadora Amy Marcos ang kanyang mga sinabi kaugnay ng umano'y no election scenario sa 2028. Giit ni Senadora Amy, ang dapat daw sisantihin, hindi ang staff ng Senadora, kundi ang staff ng Pangulo na nagparating sa kanya ng fake news. Tanong niya, narinig daw ba niya ang pangalan niya? Dagdag niya, nasa video daw na pinalabas niya sa kanyang privilege speech kung sino-sino ang nasa meeting para hindi magka-eleksyon sa 2028. At inamin rin daw ito ng dalawang senador na andun. Hinimok si Senador Bato de la Rosa ng Department of the Interior and Local Government o DILG na sumuko na. Kung hindi ayon sa DILG Secretary, baka mauwi ito sa hindi gusto ni de la Rosa. Yan po ang aking tinutukan. Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed. Kasabay ng apelang yan ay binalaan din si Senador Bato de la Rosa ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Huwag din natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa inyo. Ayon kay DILG Secretary Remulla, wala silang natatanggap na surrender feelers mula kay Senador de la Rosa. Mayroon naman daw silang leads na tinututukan pero anya, matindi rin ang hamon para mahanap ang nagtatagong senador. You have to understand, hindi madali ito. We have 40,000 plus barangays to search. Diba? Hindi madali yan. Pinag-iisipan pa nila kung mag-aalok ng pabuya para mahanap si de la Rosa. Pwede, considering that, but apparently it's not effective yet. So, yun namin kung anong kailangan. Kahapon ay pinuntahan ng pulisyang ancestral house ni de la Rosa na inireklamo ng may bahay nito sa isang emosyonal na online post. Ipinaliwanag ng pulisya ang pakay ng kanilang mga tauhan doon. Titignan natin lahat ng mga whereabouts, known address, as well as yung the usual na pinupuntahan niya. So, including the address where his firearms are located. Pinasusuko rin ng pulisya ang mga armas ni de la Rosa matapos bawiin ang mga rehistro at ang lisensya niya para magmay-ari ng armas. Pero giit ng DILG, wala kaming ginagawang tokhang, we do not violate any rules, we do not aggressively go in. Walang binanggit ang DILG Secretary kung meron pang ibang senador na tinitignang tumulong kay de la Rosa matapos sabihin ng CIDG na well-planned at well-coordinated ang umano'y pagtakas. Pero may tanong ang kalihim kaugnay ng gulo sa Senado ilang oras bago umalis doon si de la Rosa. Our only question is when General Osa Aplasca gave the order and said we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the Osa does not act on his own. Diba? The Senate President perhaps? Maybe. For those who he answers to, so we will ask him kung sino nagbigay ng order sa kanya. They know the consequences, especially it's cuddling and helping a person with warrant of arrest. Tinanong din sa Secretary Remulla kung iniimbestigahan ang mga mista na posibleng nagkakanlong kay Senador de la Rosa, lalo't ang pag-awit niya noon ng PMA-HIM sa aking panayam sa kanya ay SOS o paghingi daw ng tulong sa kanila ayon sa ilang source. The SOS is a normal thing at saka he did it over social media and pasikat na lang yun. So, unless there's a commission of a crime, then the only time that we will investigate that. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-aaralan naman ng NBI ang pagpapadala ng sabina sa asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Nancy de la Rosa.
Kasama rin ang iba pang mga personalidad na huling nakasama o na-contact ng senador na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Tomorrow is the day para sa fitness and fun na hatid ng Sparkle Run. Ang mga paghahanda ng inyong paboritong stars at ang mga dapat abangan, ichichika ni Aubrey Carampel. All set ang inyong paboritong Sparkle Stars para sa biggest fun run of the year bukas. Ang Sparkle Run. Ready to take the lead at hype of your warm-ups? Depende sa inyong category. Sina Ira Lopez, Bokwa, Ashley Rivera, Regine Tolentino at Gwen Zamora, pati na si David Semeral. Inilabas na rin ang official route maps at gun start schedule para sa mga lalahok. Ang boat race starts sa sina Christopher Martin at John Lucas. Getting ready na raw sa takbuhan and to have fun. Ako gusto ko lang i-enjoy. Igagawin natin literal yung fun run. Ganun. I-enjoy lang natin yung buong nakasama natin mga kapuso natin na tatakbo din. Na ayun, sana safe lang din lahat makatapos. Na-inspire naman daw si John kay Christopher kaya sinimulan na rin daw ang running training. Bukod sa pagiging cyclist, excited na rin daw siyang makasama sa takbuhan ng kanilang fans and supporters. Looking forward ako na makasama yung mga kapuso nating sumuporta sa aming lahat throughout our careers, the year, the shows. Kaya ayun, sana magka-banding kami doon. Dama na rin ang excitement ng ilang Sparkle artists na iminodelo ang singlet na kasama sa race kit. May finisher shirts at Sparkle Run finisher medals din para sa mga lalahok at makakatapos na runners. Jojoin din si Status by Sparkle artist at triathlete na si Ira Lopez. Siyempre, it's a nice way to bring people together through fitness naman, di ba? So excited kami dyan and we're complete. May mag-3K, 5 kilometers, 6.6, 10 kilometer, and of course, the 16 kilometer. So join tayo sa 16. Buong pamilya naman daw ang kasama ni Gwen Zamora sa 5K group category. I'm training already kasi my stamina is so-so. I'm excited though. We're doing the 5K run with my husband and my kids. Si Tim Yap, excited na rin. I'm running 10K. Ayan, sasabayan ko si Alden Richard sa pagtakbo ng 10K at marami pang mga kapuso stars. At para sa participants, pwedeng mapagod at pagpawisan. Pero hindi naman uuwing luhaan dahil makakatanggap ng loot bags. Aside from seeing your favorite kapuso stars, sparkle stars, ang mga nito, ang mga participants sa run, uuwing maraming mga bagbag at mga giveaway, paldong-paldo, sabi nga nila. Pwede pang humabol at mag-register. Gaganapin na ang Sparkle Run sa May 30 Sabado sa Quirino Grandstand. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.